Nagtapos nga ang huling chapter sa pagtataka ni Okarun kung bakit taglay niya ang pambihirang athleticism kahit wala na sa kanya ang curse ni Turbo Granny. Sa susunod na chapter na kaya maipapaliwanag kung bakit naging ganito ang kanyang pangangatawan? O baka naman makakakuha na tayo ng sagot sa kung ano ba yung sumisilip sa kanila ni Momo nung nasa library pa sila. Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 168 na pinamagatang There's Someone Here, kung saan iniisip ni Momo kung papaano siya makakapunta sa mga bookshelves galing sa lamesa. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang power at sa kanyang tuwa at gulat ay kaya niya pa rin itong gamitin. At hindi lang yon dahil kaya niya itong gamitin sa normal nitong size. Humawak siya sa bookshelves at nagsimulang mag-swing from shelf to shelf na parang si Spider-Man. At masaya niya itong ginawa. Matapos mag-swing ay naglanding siya sa may lapag at napagdisyo ng hanapin ang old man na nakita niya kanina at nagsimula na siya dong sumigaw na lumabas na ito. Tumingin-tingin siya sa mga singit ng mga nakaayos na libro at nilaro pa nga nito ang mga alikabok na parang soccer balls. Sumunod nun ay pinanood niyang lumangoy ang isang simpleng isda sa aquarium pero sa kanyang point of view ay isa itong higanting nilalang. Napakomento siya dito na hindi niya mahanap yung matandang yun kahit saan siya tumingin. Kaya naisip niya na baka guni-guni niya na lang yung kanina. Habang siya ay naglalakad-lakad naman, may biglang nagbukas ng pinto ng library kaya napalingon siya dito. Sumilip sa may gap ng pinto ang isang creepy na mukha ng isang babae na kamukha ng model na dating sumikat na app na Momo at may hawak-hawak itong patalim. Kita ang pagtataka sa mukha ni Momo nang makita niya ito. At nagsimula namang maglibot yung babaeng ito sa library. Pinalibutan ng eerie na aura ang paligid habang umiikot ito at hinalughog talaga nito yung library at sinilip nito maski ang mga ilalim ng lamesa sa area. Bigla naman itong narinig ang isang kaluskos sa kabilang dulo ng katabi niyang shelf at lumalabas na dito nagtatago si Momo. Pinakinggang maigi ni Momo ang pagkilos ng creepy na babae na ito at dahan-dahan na itong gumapang papunta sa kanya. Tinawag nito yung pangalan niya sa paraang parang hinahanap talaga siya nito. Kaya nabahala si Momo doon at napaisip kung sino ba yung babaeng to. Malinaw daw na hinahanap siya ng babae at alam din ito na naging maliit siya. Nakaisip naman ng distraction si Momo at gamit ang kanyang powers, nilaglag niya ang mga libro na nasa itaas ng babae na nagsanhi ng pagbagsak ng mga yon sa ulo nito. Dahil doon ay napalingon yung babae sa mga libro. At agad na sinubukang itulak yung iba pang libro na nasa shelves para hanapin kung sino yung may kagagawa nun. Nagmadali namang tumakbo si Momo sa kanyang pinagtataguan pero sa kasamaang palad ay nabagsakan siya dito ng isang libro at naipit siya nun. Nagsimulang sumigaw yung babae sa excitement dahil naisip nitong mahuhuli niya na si Momo at sinabi nito na sumuko na daw ito sa kanya. Pagkasilip niya galing sa bookshelf ay nakita niya yung isang libro sa lapag na gumagalaw. Kaya agad nung nakuha ang kanyang atensyon. Pilit na nagpumiglas naman si Momo habang nadadaganan ng librong ito at dahan-dahan namang lumapit yung babae sa kanya habang napapatanong kung sa ilalim ba ng librong yun siya nagtatago. Bigla namang tumunog yung school bell kaya nagulat dun yung babae at mabilis na inabot yung gumagalaw na libro sa lapag. Gayunpaman, nang iangat niya ito ay hindi niya nakita si Momo sa ilalim nun kaya nagsimula siyang maghalongkat ng mga libro na nasa lapag. Dahil nabigo siya at simula na ulit ng klase, iniwan niya na lang na nakakalat ang mga libro at agad na tumakbo papalabas ng library. Sa itaas naman ng kalapit na shelf ng nagkalat na libro, lumalabas na nagawa ni Momo na makarating doon gamit ang kanyang powers. Kita ang pagkabahala ni Momo dahil sa pangyayari at habang pinagmamasdan yung nagkalat na libro ay grabe ang pagtataka niya na kung sino ba yung babaeng yun kanina. At yun na nga. Parehas lang tayo ng iniisip, Momo. Sino nga ba yung creepy na babaeng humahabol sa'yo at bakit mo alam na naging maliit ka na? Una, isang maliit na old guy. Tapos ngayon, creepy na babae naman ang nagpakita sa istoryang ito. Kaya lalong dumadami ang mga misteryo na ating aabangan. Nga pala, sa mga hindi pa updated o gustong ma-refresh sa istorya, pwede niyong panoorin ang full arc video sa YouTube channels namin. Pwedeng Tagalog yan o English, kaya check nyo na lang sa link sa baba.